ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulad sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4 sa isa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kang desisyon, mga hibubunod sa apektuhan na sektor, mga danagpong nga balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Watch, Biyernes, Hulyo 4, tuig 2025. Inyong inyotang balita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga Pangulong dinalaan. Headline. Senator Bam Aquino nagpanawagon sa investigasyon sa natabong insidente sa Pisana National High School. Headline. Kaso ng dengue sa syudad sang Iloilo yara na sa 276. Headline. Pagtaliwan ni Iloilo City Chief Legal Officer Attorney Edgardo Hill ginakasubo sa Iloilo City Government. Headline. DA Western Visayas naghiwat sang Agri-Info Caravan sa Banwa sa Ibisan. Headline. Top 6 most wanted persons sa Western Visayas arestado sa Mambusaw, Capiz. Headline. Kagpag nga Force Commander sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company nag-courtesy call kay Tigbawan Mayor Nene Teruel. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Senator Bam Aquino nagpanawagon sa investigasyon sa natabong nga insidente sa Pisana National High School sa Antique. Detalye sang balita sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tulid na investigasyon si Senator Bam Aquino sa natabong nga insidente sa Pisanan National High School. Ginpunto sa senador ang insigida nga aksyon sa mga nagakaigo nga ahensya sa gobyerno para may baluan kung diin naghalin ang baho nga nagresulta sa paglaing sang pamatyag sa masobra duha ka gatos ka estudyante. Suno kay Aquino, dapat may manabat sa insidente. Kinpangabay man sa senador ang Department of Health nga magpadala sang bulig sa Antique para sa medikal nga kinahanglanon sa mga apektado nga estudyante. Sa press conference ang July 3, ginpahayag ni Provincial Department of Health Office Head Dr. Romel Garganera na nakakuha na sang sample sa Pisanan National High School para sa toxin test kag posible mapagwa ang resulta sa nadason nga semana. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa kaangot nga balita, nagalaom si Governor Paulo Javier nga may nakuha ang eleksyon ng probinsya sa Antique sa natabo nga insidente sa Barangay Pisaanan sa Banwa sang Sibalom. Ginapangabangay sa gobernador nga mga pagpanghanggat ng ilang nagyan matadlong kag mas mangin epesyente pagin ang ilang aksyon para sa kayuhan sa mga Antikenyo. Nibaluan nga sa Hulyo 2, ginatos kakabataan ng kitala sa ospital o naglain ng pamatsyag tungod nakahaklos ang baho sa Pisaanan National High School. Kaya klaro sa probinsya nga wala sang kritikal tungod sa natabo nga insidente. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, may pulo ka aktibo nga kaso sa dengue na ginamonitor ang Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit sa datos ng ICSU na dugangan sang duwang kaso sa dengue sa syudad as of July 3, 2025. Naglabot na sa kabilugan nga 276 ang nabanhag nga kaso sa dengue. Sa syudad, 265 ang nakarecover nga may 3 ka barangay may clustering of cases kag nagapabilin sa isa
ang napatay. Padayon sa pagpahanumdom ang CHO sa pag-obserba sang 4S strategy. Subong man ang regular nga pagpanglimpyo sa kabarangayan agud matap na ang pagdamo sa dengue cases sa syudad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Gin-inagurahan na ang mammogram room kag pediatric ward extension sa Himamaylan Hospital sa Negros Occidental. Ang mammogram unit may advanced technology para sa high quality nga breast imaging ug matigay ng early diagnosis kag masaligan nga breast cancer screening. Ang development akong abulig para sa pagpapaskog sa serbisyo sang balay bululngan. Bangod kinamataron sa kada negrense ang access sa healthcare, gipasalig sang gobyerno probinsyal nga ilapadayon ng pag-upgrade sang mga ospital. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginakasubo sang Iloilo City Government ang pagtaliwan ni Attorney Edgar Hill, hepe sang Iloilo City Legal Office. Sa Facebook post ni former Iloilo City Mayor Gerard Ranyas, gindumdum si Hill bilang suod nga biyahan sa diniyang nagpangalagad bilang City Councilor kag floor leader sang konseho ang nagserbi nga City Legal Officer sang tuig 2001 tubtob 2010, 2019 tubtob tuig 2025. Sang Hulyo 2, sa ginapoint man ni liwat nga head sang CLO ni City Mayor Rice sa Tranyas bangod bago ang iyang pagtaliwan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 96.49% ang mga barangay sa Western Visayas ang hilway na sa illegal nga droga. Kasunod din sa ginuot nga Regional Oversight Committee deliberation sa di minadugang 4 ka barangay sa Western Visayas nga gindeklara nga drug cleared. Ini ang barangay Timpas, Panitaan sa probinsya sang Capiz, barangay Bayuyan Estancia sa probinsya sang Iloilo, kag barangay Yulo Drive, Arevalo, kag barangay Katiling Banmolo sa Iloilo City. Ini ang mga barangay nga wala na sa problema sa illegal nga droga. Matapos madakop na ang mga nagunduso sa illegal nga droga kag napaidalom na sa rehabilitasyon ang mga drug users base sa Dangerous Drugs Board. Ato sa Philippine Drug Enforcement Agency 6, 3,270 sa 3,389 ka barangay sa riyon ang gindeklara na nga drug cleared. Sa karon, 119 ka barangay na lang sa Western Visayas ang apektado pa sang illegal nga droga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagbisita si Iloilo sa Iloilo Provincial Capital si Her Excellency Nina Padilla Kainglet, Ambassador of the Philippines to Bangladesh. Ginbadon si Kainglet sa Kapitolyo ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa pagbisita na istoryahan ang mga posibilidad sa investment sa tungasang Bangladesh kag Pilipinas. Ginpabutyag naman sa gobernador ang kahandaan sa kolaborasyon agud matibong ang probinsya sang Iloilo. Si Ambassador Kainglet tumandok sang Iloilo. Nangin kabahin siya sa Department of Foreign Affairs sa 1998 kung nagkauyad sa pinaka-diplomatic assignments takip na sa pungsod, Italia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat sang Agricultural Information Caravan ang Department of Agriculture Western Visayas sa Ibisan, Capiz. Subong nga Biyernes ini kasunod sang madinalagon nga panghiwat kahapon sang kasubong aktibidad sa Banwasang Panay. Ang aktibidad naging pasakupan sa kapin sa kagatos ka manguma kag mga isda. Nagatuyo nga mapalabot ang mga programa, serbisyo kag interbensyon sa ahensya lakip sa mga ginpatpat ang mga impormasyon toy sa intervention sa palay, mais, lubi, high value crops, livestock and poultry, fisheries and aquatic resources, organic agriculture, kag crop insurance. Kaupo na matiglawas ang Capiz Provincial Government, ginapatpat man ang tuwi sa African Swine Fever, agribusiness and marketing assistance, crop protection, kag machineries and equipment. Nagalawang di Western Visayas nga pinaagi sa aktibidad magasanyo pa ang produksyon kag magabakod pa ang palangabuyan sa amo nga banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dako nga bintaha kung kabisado sa geotagger ang lugar nga iya area of assignment. Ginpahayag naman ni Bernie Villagracia, top 3 geotaggers ng RBSBA Western Visayas, may importante ang koordinasyon sa LGU kag barangay sa ila trabaho. May mga tinion nga malayo ang lugar, mahinang signal kag sa lakaon ng ila ginatakos ng mga areas labi ng ara sa kabukiran. Sa ila propesyon kinahanglan gid ang accuracy kag pagkabisado sa pasunod sa trabaho dugang pasini. Interesting kag challenging ang field work siya paglaranggoy sa trabaho apan sa simple nga pagpasalamat nga mabatian sa mga manguuma ining naghahatag sa ila sa dako nga inspirasyon sa pagpadayon sang ila trabaho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Bilang mga geotagger, ginpakibahin ni Christine Cabulacan, isa sa top 3 geotaggers ng RBSBA 6 sa usapang agrikulturang ila eksperyensya sa field. Isa sa ila masami ginahimo ang pagkadto sa field sa din ila ginaingkanyo. Ang mga mangunguma nga magpasakop sa RBSBA agud maka-avail sila sa mga benepisyo nga ginatanyag sa gobyerno. Nagapamati man sila sa mga concern sa mangunguma kung sila mabuligan sa tanan nga aspeto bilang geotagger importante gid ang accuracy sa ilang pagtrabaho sa din ilagid ginakabing nga prioridad ang mga mangunguma nga ilaman ginakabing nga mga boss. Radyo Pilipinas News. Pasakupan sa 15 ka exhibitor ang Third Capiz Coffee and Cacao Festival nga iwaton sa isa ka mall sa Roa City sa masunod ka semana. Ang aktibidad nga kabahin sa selebrasyon sang Miss Me Month ang may temang asenso negosyo angat kabuhayan bagong Pilipinas. Sunod sa DTI Capiz, ang festival sa kaselebrasyon sa nagadako nga lokal nga industriya, paghimakan sa mga mangunguma kag vibrant flavors. Sa probinsya magluwa sa trade fair and exhibits, may waton man nga coffee appreciation brewing, cacao tableya, demos, business matching kag awarding ceremony. Ginaagdas ang DTI Capiz ang tanan ng mangunguma, barista kag mahilig sa kape kag kakao nga mag-upod sa Sinadya. Radyo Pilipinas News. Arestado sang Mambusaw Municipal Police Station ang top 6 most wanted person sa Western Visayas sa Barangay Manibad, Mambusaw, Capiz. Ang sospek, ginkilala nga si alias John Drill, 38 anyos, kag-residente sa Barrio Malalod, Mambusaw, Capiz. Ang sospek, nagapangatubang sang kaso nga qualified rape by carnal knowledge kag qualified rape by sexual assault. Sino kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Josefino Ligan, sa pagbinuligay sa kapulisan kag komunidad nagkaresulta ini sa pagka-aresto sa mga wanted persons. Ginpasiguro ni Brigadier General Ligan sa publiko nga ila padayonon ng masangkad nga kampanya kontra kriminalidad, ilabi ng paglagas sa mga may salabton sa layi. Radyo Pilipinas News. Ginabi-abi ni Tigbawan Mayor Nene Teruel ang bag-o nga Force Commander sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Si Lieutenant Colonel Solis ang nag-courtesy call sa alkalde sang banwas ng Tigbawan sa din istoryahan ang bugos nga suporta sang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa pagmaintenar sang kalinung kag katawhay kag pagpasangkad sa crime prevention efforts sa banwas ng Tigbawan. Nagapasalamat man ang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa suporta sang lokal nga panguluhan sa kinahanglanon sa kapulisan nga dako gid nga bulig para sa mas talunsay nga pag-alagad sa mga pumuluyo. Naibaluan ng headquarters sang 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company ang nahamtang sa Barangay Bagumbayan, Tigbawan, Iloilo. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:19 sa hapon. Kami ito manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Biyernes, Hulyo 4, tuig 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming
Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo